Sarap gamitin. Talagang pang chill ride talaga ito. Okay. So, yan. Pag ikaw may tumigil, ano? So, ang isang napansin ko rito, ano, wala siyang kill switch. So, ito yung kanyang bagong motor na Timco, yung like 125. Kakukuha lang niya. And i-brake namin. So, mag-short ride kami from dito sa aming lugar, dito sa aming bahay sa Laguna. Then ikot lang kami dito sa Nagcarlang, sa Manaol. So around 40 kilometers lang yung ride na ito. And mamaya ipakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga special features nitong motor na ito and pati yung presyo. Okay? So magkita-kita tayo mamaya doon. Go! So yun yung motor niya, wala pang plaka. Pero ano na siya, actually registered na siya. Kaya lang, alam niyo naman dito sa atin sa LTO, problema lagi yung pag-i-issue ng plate. Medyo mabilis nga yung ORCR, pero yung plate number niya hindi pa na issue. Unlike dito sa akin, itong aking Easy Ride, nung na-issue yung aking ORCR, kasabay na yung plate. Tahan tayo doon sa gas station. Papagas lang ako. Ayun yung Timco light. Dalawang ano yan dalawang model, isang yung 150i, ito naman is yung 125. Hindi ko alam kung injected dito mamaya malalaman natin kung anong klase ng engine ito. Ayun siya agad, traffic agad mamaya tetestingin yung motor niya. Titinan ko kung malakas, titinan ko kung responsive yung kanyang engine. Actually meron pa akong 3 bars kaya lang ugali ko na kasi yan. Pag umalis ako talagang kahit 100 pesos nagpapakarga ako pula. Meron kang 100. Oo, 100. Papalit ka, wala lang akong wala akong barya 100 yung pula. Mamaya ako bigay sa'yo. Yan, 500. Kasi bunto 1,000 yun sa akin 100 yan. Nalimutan ko pa yung aking pera. Buti na lang may pera yung kasama ko. So yan. Ayan, bale hindi pa naman actually full tank siya, kaya lang full bars na siya. Okay na. Set ko lang tong odometer ko. Set ko lang tong aking odometer. Ayan, ganito yung pagsiset niyan.
Yun, ayun yung trip ko dati. So, set natin sa 0. Ayan. So, ayan, 0-0 na. Yung ba sa'yo? Wala. Wala, okay. Sino muna? Ako na, o sige. Ako muna. Okay, punta na kami ngayon, ha? A few moments later. So, ito, nahiram ko yung motor na tetestingin ko. Yan, downhill. Around 60 kilometers per hour, no? Then, testingin natin sa paakyat. Yeah, from here. So, ito. Testingin natin sa ahon. So, yan. Around 40. So, yung handling niya, very smooth, ano? Stable naman. And, palibasa, malaki yung gulong niya. Stable yung kanyang takbo. So, yan. Uphill naman. So, yan. Pag piniga mo, merong talagang ibibigay. Kaya lang hindi ko pa masyadong kabisado yung manibela niya, no? Parang sobrang lambot. Hindi ko alam kung malambot yung gulong or matigas yung gulong or kinakailangan bawasan yung hangin. So yan. Sarap gamitin. Talagang pang chill ride talaga ito. Okay. Yan. Pag ikaw ay tumigil, ano? So, ang isang napansin ko rito, ano, wala siyang kill switch. Para sa akin, yung kill switch napaka-importante nun. Kasi, pag ikaw ay tumigil, ano, na buhay pa yung makina, let's say, nag-park lang kayo, o halimbawa, nag-park ka sa bahay, ano, o somewhere dyan, sa mga niraride dyan, yung mga kasama nyo dyan, somewhere na nag-ano kayo dyan, nag-park, ang kill switch, ang purpose nun, ano, is to stop the engine. And halimbawa, ganito, paparada kang ganyan, tapos mag-i-stand ka, bigla mong napihit itong throttle mo, no? Magkakaroon ka ng accidental acceleration. Unlike pag ikaw ay merong kill switch, ano, right after na ikaw ay nag-park, tumigil ka, i-kill switch mo kaagad, i-switch on mo kaagad yung kill switch mo, and then, yung makina niya, automatic, patay siya. So, kahit, halimbawa, mapabigla ang kamay mo, mapahawak ka dito sa throttle, kahit mapihit yan, hindi siya tatakbo. Unlike pag ikaw ay walang kill switch kagaya nito, halimbawa, ganyan, napaganon ng kamay mo, napapihit na bigla, may possibility na ikaw ay mag-accidental acceleration. So, yun yung isang nakita kong disadvantage nito. Wala siyang kill switch. Ito. Hindi, kill switch yan. Oh. Ito. Kaya nga, ano ba, nag-park ka. Bukas yung makina mo, napahawak ka dito. Tapos biglang napapihit, accidental. Sisibat yan sa sasakyan mo. Kaya importante itong kill switch.
Nagpalit muna kami and ipinahiram sa akin ng utol ko yung kanyang bago na Kimco na like. Yan. Yeah. So, i-road test ko tong kanyang motor, ipinahiram sa akin. And hanggang sa makauwi na kami kasi bibili kami nung accessories ng ano. So yun, nauna na siya. Okay. Ang bilis niya agad. So yun. Yan yung easy ride. Bakit nakailaw siya? Nakailaw. So naninibago niya ata siya dito. So ito yung kanyang Kimco 125. Oh, cool na cool. Ang sarap yung drive. Very smooth. Napakatining. Talagang pang chill ride. And mabilis siya, responsive siya. Kapag pinigaan mo yung throttle, talagang bibigyan ka niya. Pero yung suspension niya, okay na okay yung suspension. Matining. Yung brake naman niya is okay naman. Yung front at saka yung rear. Kaya lang, hindi ko natanong. Parang hindi yata ito FI. Sa pagkakaalam ko, hindi ko lang natanong kanina kami nakahinto, pero yung suspension niya, as I said, very smooth. Matining siya, hindi siya mataltal. Considering na ang laki ng gulong niya, and hindi ko rin alam kung ano ang kanyang hangin. Kasi ito, from casa pa ito and from casa, alam naman natin, kapag galing casa yan, ang hangin yan matigas. So yung suspension niya pasado sa akin, yung handling niya pasado, yung kanyang performance, yung acceleration, pasado sa akin kasi napaka-responsive niya. Excuse me po. Anin ko pa yung aking easy ride, meron talagang delay yun. Ito naman, halos walang delay siya. So yan, subukan natin sa rough road. Ayun, patining siya. Yung suspension niya sumusunod. Hindi siya mataltal. Overtakean ko to kasi titignan ko lang at ako nakakita na siya dito. So around 60 ha, 60. Wow, ang ganda ng aking easy ride. So yan, 80 kilometers per hour. Chill na chill, walang problema. Hindi kagaya ng ibang scooter na pagdating ng 80 atungal na ang makina. Ito hindi, chill na chill ang makina. Cool na cool. Overtaken naman natin kung anong tatakbo nitong easy ride para matesting niya kung anong response. Bagal iba naman ang tunog doon, Yung sabi ng iba, gumagewang daw yung gulong, hindi naman, cool na cool. And for your information nga pala, itong Kimco 125 is 125cc or 125cc. Yung mga aking easy ride yun ay 150cc.
gaan lang ng body nito, no? Parang pag hinampas ako ng hangin, parang ramdam ko talaga. Parang bumidewang yung aking body. Unlike dito, medyo mabigat ang body nitong Easy Ride. And muffler pa lang yan. Ang bigat na. Hindi ko alam kung ilang kilo ang muffler niyan. Pero yung tunog niya, at yung tunog nito, ano, mas tahimik ito. Mas pino yung makina niya. And mas pag inaarangkada mo, parang cool na cool. Parang hindi siya nahihirapan. Ayan, naiba ng yung LED, pero malabo din yung ilaw ko. Natuloy yung LED pero malabo. Siguro kinakapa pa rin ng hotel ko yung aking Easy Ride. Overtake. So far, mabilis yung 125 ha. Hindi talaga pahuhuli. And compare nga dito sa ating Easy Ride, halos parehas lang siya. Or mas advantage pa nga ito when it comes to acceleration. Kasi nga yung aking may delay ng konti. Ito na mga itong Kimco, walang delay siya. Napakalambot ng kanyang yung kanyang handlebar, konting dalaw mo lang talagang parang ewan ko, nasanay lang siguro ko doon kasi mabigat nga yung aking motor. Kaya ito magaan. Yan sana naririnig niyo yung makina. Ba't mo? Ang lakas Ang lakas 80 kilometers per hour ang takbo ko. Naiwan ang aking Easy Ride. 80 ang takbo ko. Ay baka mapagalito ako ng kapatid ko. Ayaw niyang ihataw kasi bago pa daw. Samantalang yung akin, tinakbo ko yun ng 106 nung unang labas ko, hinihataw ko kagad. Ito ayaw niya kaya hanggang 80 lang ako. Ito siya So tama rin yung 80. Baka mapagalitan tayo. Yung fuel consumption niya, hindi ko masabi kasi wala naman tong odometer, wala siyang reset. Hindi kagaya na sa akin, palibhasa digital, ito analog pa rin So wala tong reset, wala siyang may set na yung iyong natakbo ko or yung iyong kilometers na trip. Ito wala So hindi mo matatansya kung ilan talaga yung fuel consumption. Pero sa palagay ko naman, hindi naman talaga ito tatakaw ng gusto. Kasi nga 125 lang siya. And itong Kimco 125, ang tank capacity niya is 6 liters according dun sa kapatid ko. And ngayon, meron siyang susian, meron siya ditong ito yung box. So may sabitan dito. And very cool. Tapos itong upuan itong inuupuan ko, napaka malambot. Makapal siya. And siguro dun sa mga medyo mababa ang height. Kasi ako 5'9" ako. Pag ako'y tumindig dito, halos lapat lang yung aking paa. And siguro pag medyo mababa yung rider, titigda na. Yung brake niya, okay na okay ang brake. Smooth din. Yung sa akin, medyo parang kumakadyot-kadyot pa
Pero ito, very smooth. And yun nga, yung brake system ng aking Easy Ride. Ayan, yun, yung aking Easy Ride yun, yung brake system niya, medyo ano ko pa yan, itatanong ko pa rin dun sa mekaniko kung ano ang cause at saka yung possible solution na kapag ikaw ay nagbe-brake, ano, yung parang ikaw ay kumakadyot ng ganon. Hindi ko alam kung dun sa brake, ano niya, brake master, ganon, o dun sa piston, hindi ko alam. So, compare naman dito sa Kimco, napakalambot ng brake niya, yan, ang ganda ng brake system niya. So, wala akong masabi sa brake system niya. So, yun, pag ako'y nakatungtong, halos ako'y tikdan na ng ganon, kasi makapal yung upuan niya. Makapal yung kanyang upuan. Pero cool na cool, oh. Pero, ayan, makataw na. Mamaya tatanong natin kung ano yung riding performance and riding experience ng aking Easy Ride. Kasi sanay siya sa sa big bike. Meron kasi siyang big bike, yung Royal Enfield na Himalayan. Then ito nga yung kanyang scooter. And ayan, magpapalit na uli kami. Ayan. Ano, papalit tayo? Ikaw, Kaya kagaya mo, kaya dapat papatayin mo yan. Hindi, pagdating na, kalawan na yan eh. So yun, nagpalit na kami ng motor. So yan ang itsura ng kanyang motor. Yan, kung mapapansin nyo, mas malaki yung gulong niya kaysa dito sa Easy Ride. Pero yung height ng kanyang upuan, medyo mataas yan. Yung kapatid ko, 5'9 din siya. Pero kita mo yung paa niya, halos eksakto lang sa lupa. So pag medyo mababa yung rider, titignan na kayo. Kaya ang ginagawa ng ibang solusyon dyan, kinakat yung upuan. Pero bakit mo kakatin? Di nawala yung forma ng motor. So ngayon papunta na kami ng Kalawang. Parang ikot lang kami. Okay? so talagang pang chill ride ang scooter na ito. And kanina nung na-testing ko siya, wala naman ako nasabi kundi malakas, maganda ang kanyang hatak, yung suspension niya gusto ko dahil maganda yung laro ng suspension. To the point na hindi mo halos maramdaman yung rough road. Siguro sa tulong na rin siguro nitong kanyang upuan, kung mapansin nyo makapal siya, di ba? So yeah, once again pakita ko yung scooter na Kimco 125 carb type scooter. Okay, so kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like, i-share, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na rin po yung aking channel, plus i-click nyo na rin po yung notification bell para pag meron po akong bagong upload, bagong video, ay maglabas agad yun dun sa inyong newsfeed. So once again, ito po ang inyong lingkod, Tripco TV PH. Kita-kita na naman po ulit tayo sa susunod na ride, sa susunod na video. Maraming salamat po.